Hindi talaga tulog si G. Richard Reyes. Kahit nakapikit ang mga mata niya at mabagal at pantay ang paghinga na para bang mahimbing ang tulog, gising na gising siya. Ang marupok niyang pangangatawan ay lumubog sa malambot na burgundy velvet ng paborito niyang silyon. At sa sinumang makakakita, magmumukha siyang isang hindi nakapipinsalang matandang napapapikit habang maulan ang hapon. Pero sa likod ng nakapikit niyang mga talukap, alerto ang isip ni Richard. Nakatuon, naghihintay. Hindi ito ang unang beses na ginamit niya ang ganitong klasing panlilinlang. Sa edad na 75, isa si Richard sa pinakamayayamang lalaki sa buong lungsod. May-ari siya ng mga marangyang hotel, malalaking kumpanyang pangkargamento at matagumpay na mga negosyong pangteknolohiya. May kapangyarihan siya, impluwensya at mas maraming pera kaysa sa kaya niyang gastusin, ngunit may isang bagay na wala siya, tiwala. Ang ilang dekadang pagkadismaya ang nagpatapang at nagpaasim sa ugali ni Richard. Bihira siyang dalawin ng mga anak niya at kapag dumadalaw man, ang lagi nilang usapan ay ang kanyang habilin. Ang mga kasosyo niya sa negosyo ay palakaibigan sa harap niya. Pero alam niyang naghihintay lang ang mga iyon ng pagkakataong pagtaksilan siya. Pati ang mga taong nagtrabaho para sa kanya ay sinira rin ang tiwala niya. May kumuha ng kubyertos na pilak, may nagnakaw ng pera sa pitaka niya at may umiinom pa ng mga bote ng pinakamahal niyang alak. Sa paglipas ng panahon, naniwala si Richard na likas na sakim ang mga tao. Naniniwala siyang kung bibigyan ang sinuman ng pagkakataong magnakaw ng hindi mahuhuli, gagawin nila iyon ng walang pag-aalinlangan. At ngayong araw, balak niyang patunayan muli ang teoryang iyon. Sa labas, bumubulaga ang ulan sa matataas na bintana na parang tambol, habang sa loob, pinapainit ng apoy sa pugon ang napakalaking aklatan. Inihanda ni Richard ang lahat ng perpekto. Sa tabi niya, sa isang maliit na makinang na mesa na gawa sa mahogany, may nakalagay na sobre. Bahagyang nakabukas ang sobre at sa loob nito ay kita ang isang tumpok ng malulutong na 100 dolyar, kabuang 5,000 dolyar. Sapat na pera para gumaan ang buhay ng isang tao kahit isang buwan man lang. Nakalagay iyon na parang walang ingat, na para bang nakalimutan lang ng isang matanda. Halos umaapaw palabas ang mga pera. Tahimik na naghintay si Richard. Maya-maya, narinig niya iyon. Ang mahinang langit-ngit ng hawakan ng pinto habang iniikot. Pumasok sa silid si Angelina. Siya ang pinakabagong katulong, 3 linggo pa lang sa trabaho sa mansyon ng mga Reyes. Mukha siyang nasa huling bahagi ng 20, pero iba ang sinasabi ng mukha niya, bakas ang pagod, stress at mga gabing kulang sa tulog. Alam ni Richard kung bakit. Ibinunyag ng background check niya ang lahat, balo si Angelina. Namatay ang asawa niya sa isang aksidente sa pabrika 2 taon na ang nakalipas at iniwan siyang lubog sa utang at may batang anak na lalaki na si Carlos. Sabado noon. Karaniwan mag-isa lang si Angelina sa trabaho. Pero dahil sa bagyo, sarado ang mga lokal na paaralan para sa emergency na pag-aayos. Hindi niya kayang magbayad ng babysitter kaya nakiusap siya kay Gene Girong Castro, ang punong tagapangasiwa ng mga katulong, na payagan siyang isama si Carlos. Pumayag si Girong Castro nang may pag-aatubili, pero binalaan siya na kapag nalaman ni G. Reyes ang tungkol sa bata, pareho silang matatanggal agad. Narinig ni Richard ang mahihinang yabag na pumasok, mabilis at magaang kay Angelina. Kasunod ang mas maliit at mas maingat na hakbang. "Dito ka lang, Carlos." Mahinang bulong ni Angelina, kinakabahan. Nanginginig ang boses niya, "Umupo ka sa alpombra. Huwag kang kikilos. Huwag kang hihipo ng kahit ano. Huwag kang gagawa ng ingay. Natutulog si G. Reyes. Kapag ginising mo siya, mawawalan ako ng trabaho at wala tayong matutuluyan ngayong gabi. Naiintindihan mo ba?" "Opo, Mami," mahinang sagot na may takot. Si Richard
na patuloy na nagpapanggap na tulog ay nakaramdam ng bahagyang pag-usisa. Hindi tunog tuso ang bata, tunog kinakabahan. Muling bumulong si Angelina. Maglilinis ako ng mga pilak sa dining room. Babalik ako sa loob ng 10 minuto. Magpakabait ka, ha? Nangako po ako, sagot ni Carlos. Narinig ni Richard na sumara ang pinto sa likod niya. Wala na siya. Ngayon, silang dalawa na lang, siya at ang bata. Mabagal ang paglipas ng oras. Ang tanging tunog sa silid ay ang tuloy-tuloy na paglagitik ng apoy at ang tik-tak ng malaking orasan. Tik-tak, tik-tak. Pinanatili ni Richard na pantay ang paghinga pero matalas ang atensyon niya. Naghintay siya na gumalaw ang bata na humipo ng kung ano. Likas na mausisa ang mga bata at naniniwala si Richard na ang mga batang mahihirap ay mas madaling matukso sa mga bagay na hindi nila kailanman nagkaroon. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Carlos. Lumipas ang ilang minuto. Nagsimulang sumakit ang leeg ni Richard dahil sa hindi paggalaw, pero hindi siya kumilos. Pagkatapos, narinig niya yon, isang mahinang kaluskos. Tumayo ang bata. Nanikip ang mga kalamnan ni Richard. Ito na, naisip niya, magnanakaw ang bata. Nakinig siya habang papalapit ang magaang mga hakbang sa kanyang silyon. Maingat, mabagal at tila nag-aalinlangan. Alam ni Richard kung ano ang tinitingnan ng bata. Ang pera, ang sobre na puno ng mga bills, ilang pulgada lang mula sa kamay niya. Kahit sinong 7 taong gulang ay alam kung ano ang magagawa ng pera. Pambili ng pagkain, damit, laruan. Malinaw na naisip ni Richard ang mangyayari. Aabutin ng bata ang pera, kukunin ito at susubukang itago. Doon niya ito mahuhuli ng hayagan. Matatanggal sa trabaho si Angelina. At mapapatunayan ni Richard muli na walang sino man ang mapagkakatiwalaan. Tapos, huminto ang mga yapak. Ang batang lalaki ay nakatayo na ngayon sa tabi mismo ng silyon ni Richard. Halos maramdaman ni Richard ang init ng hininga ng bata sa kanyang balat. Nanatili siyang ganap na hindi gumagalaw, hinihintay ang kaluskos ng papel. Naghintay siyang marinig na aabutin ng bata ang pera, pero hindi dumating ang sandaling iyon. Sa halip, may naramdaman si Richard na hindi niya inaasahan. Isang munting, malamig na kamay ang marahang pumahinga sa kanyang braso. Napakalambot ng haplos, halos wala, parang dampi ng balahibo. Kinailangan ni Richard na pigilan ang sarili na kumibot o magpakita ng reaksyon. Anong ginagawa niya, naisip ni Richard? Tinitingnan ba niya kung buhay pa ako? Ilang saglit pa nawala ang kamay. Pagkatapos narinig ni Richard ang malalim at mahinang buntong hininga ng bata. Mr. Richard, bulong ng bata napakahina na halos matabunan ng tunog ng ulang patuloy na bumabagsak sa labas. Hindi sumagot si Richard. Sa halip, naglabas siya ng mahinang peking hilik para magpatuloy ang kunwari niyang pagtulog. Muling gumalaw ang bata at ngayon ay ibang tunog ang narinig ni Richard. Hindi ito tunog ng perang hinahawakan, mahina itong tunog ng zipper. Hinuhubad ng bata ang kanyang jacket. Bumilis ang isip ni Richard, ano naman ang ginagawa ng batang ito ngayon? Balak ba niyang manatili at matulog sa tabi ko o nagpapakomportable lang? Pagkatapos ay may naramdaman si Richard na ipinatong sa kanyang mga hita. Mainit, mamasa-masa at magaan. Inilapag ng bata ang sarili niyang jacket, manipis at basa sa ulan, sa tuhod ni Richard na parang munting kumot. Kahit may apoy sa pugon, ang malalaking bintana sa silid ay nagpapapasok ng malamig na hangin. Hindi iyon napansin ni Richard kanina, pero malamig pala ang kanyang mga kamay. Maingat na inayos ng bata ang jacket, sinusubukang painitin si Richard. Nilalamig po kayo, marahang bulong ng bata. Sabi ni Mommy, ang mga may sakit hindi dapat pinapalamig. Napapitlag ang puso ni Richard. Hindi ito bahagi ng plano niya. Hindi pera ang habol ng bata. Pinapansin siya nito. May isa pang tunog, papel na dumudulas sa ibabaw ng kahoy. Sigurado si Richard na ngayon, pera na iyon. Naisip niya, ayan na.
Gumana ang patibong, kukunin na niya, pero hindi. Hindi kinuha ang sobre, inilipat lang ito ng bata. Naglakas loob si Richard na sumilip. Isang munting hiwa lang ng pagbukas ng kaliwa niyang mata, sapat na maliit para hindi mahalata. Ang nakita niya ay nagpasikip sa dibdib niya. Si Carlos, ang bata, ay nakatayo sa tabi ng mesa. Maliit siya, payat, magulo ang buhok at halatang luma at kupas ang damit. Luma ang sapatos niya at sira na ang dulo. Pero ang mukha niya ay puno ng seryosong pagtutuon. Napansin ni Carlos na ang sobre na puno ng pera ay nakasabit na masyadong malapit sa gilid ng mesa, parang mahuhulog. Hindi niya ito kinuha, hindi niya hinipo ang pera, itinulak lang niya ang sobre papaloob, pabalik sa gitna ng mesa sa tabi ng ilaw. Pagkatapos ay may napansin pa siyang isang maliit na kwaderno na gawa sa katad na nakahiga malapit sa paa ni Richard. Marahil ay nahulog iyon kanina nang hindi napapansin ni Richard. Yumuko si Carlos, pinulot ito at pinunasan ng alikabok gamit ang manggas niya. Pagkatapos ay inilapag niya ito ng maayos sa tabi ng sobre. Ligtas na, bulong niya. Pagkaraan noon, tumalikod siya, naglakad pabalik sa alpombra sa sulok, umupo, hinila ang mga tuhod papalapit sa dibdib at mahigpit na niyakap ang sarili. Nanginginig siya. Ibinigay niya ang tanging jacket niya para takpan ang matanda at ngayon siya naman ang nilalamig. Nanatiling nakapirmi si Richard, hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, totoong nawalan siya ng masabi. Naghanda siya ng patibong, umaasang mahuhuli ang magnanakaw, pero sa halip may natuklasan siyang bihira, isang mabait at walang pag-iimbot na bata. Ang pader ng kapaitan na itinayo ni Richard sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng unang munting bitak. Bakit hindi niya kinuha? Tahimik na tanong ni Richard sa sarili, tulala. Mahirap sila, alam niya yon. Sobrang hirap. Si Angelina ay may sapatos na butas-butas. Walang-wala ang bata. Bakit hindi niya kinuha ang pera? Bago pa tuluyang maunawaan ni Richard ang nangyari, muli na namang umingit ang mabigat na pinto. Sumugod pabalik si Angelina sa silid. Mukha siyang takot at hinihingal na parang tumakbo siya ng buong bilis. Maputla ang mukha niya sa matinding pangamba. Mabilis na tumingin ang mga mata niya sa alpombra kung saan nakaupo si Carlos, nanginginig at walang suot na jacket. Pagkatapos ay biglang napalingon siya sa silyon kung saan nakalatag na ngayon ang mumurahing basang jacket ng anak niya sa mamahaling damit ni Richard. Nakita niyang nandoon pa rin ang sobre ng pera sa mesa. Napakagat siya at napasapo ang kamay sa bibig sa gulat at takot. Pinakamasama ang kinatakutan niya. Inisip niyang baka hinipo ni Carlos ang matanda na istorbo ito o mas masahol pa sinubukang magnakaw at saka itinago. Carlos! Singhal niya, puno ng alarma ang boses. Dali-dali siyang lumapit at hinila ang bata sa braso. Pinatayo ito. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Bakit nasa kanya ang jacket mo? Hinipo mo ba si Mr. Reyes? Hinipo mo ba ang pera? Tumingala si Carlos sa kanya, nanlalaki ang takot na mga mata. Hindi po, Mami, sabi niya habang umiiling. Mukha po siyang nilalamig. Gusto ko lang po tumulong. Dumudulas na po yung papel sa mesa kaya ibinalik ko. Napasigaw ng mahina si Angelina at namuo ang luha sa mga mata niya. Magigising siya, bulong niya, nanginginig at nababasag ang boses. Makikita niya ang lahat, tatanggalin niya ako. Tapos na tayo, Carlos. Wala na tayong mapupuntahan. I told you not to move, singhal ni Angelina, nanginginig ang boses. Sa sobrang taranta, dali-dali niyang hinila ang jacket mula sa mga hita ni Richard. Pero sobrang panginginig ng mga kamay niya, kaya muntik pa niyang matumba ang lampara sa tabi nito. Pasensya na po, sobra-sobra, bulong niya sa lalaking nasa silyon, akala'y tulog pa rin. Huwag po kayong magising, pakiusap. Ramdam ni Richard ang paghila niya sa jacket. Ramdam din niya ang takot nito.
malalim, hilaw at napakalakas. Parang init ng apoy ang bugso ng pangamba na bumabalot kay Angelina. Hindi siya natatakot sa kriminal o mabangis na hayop. Natatakot siya kay Richard. Natatakot sa lalaking may lahat ng yaman at kapangyarihan sa mundo. Natatakot na kahit inosenteng kabaitan ng isang bata ay ituring na kasalanan sa paningin niya. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa loob ni Richard. Napagtanto niyang naging mismong halimaw na kinatatakutan ng kanyang mga tauhan. Panahon ng itigil ang pag-arte. Sa isang malakas at sinadyang ungol, gumalaw si Richard at bahagyang umangat sa kanyang upuan. Napatigil si Angelina. Hinila niya si Carlos at mahigpit na niyakap, dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Para siyang taong humaharap sa bagyo, naabutan sa liwanag ng sasakyan at hindi alam kung tatakbo ba o mananatili. Dahan-dahang binuksan ni Richard ang mga mata. Kumikislot siya sa liwanag, saka ibinaba ang tingin sa takot na babae at sa maliit na batang nakatayo malapit sa labasan. Pinilit niyang magmukhang masungit, nagdikit ang makapal niyang abong kilay sa isang kunot noo. Ano? Ungol niya sa magaspang na boses. Anong kaguluhan to? Hindi ba pwedeng manahimik ang tao sa sarili niyang bahay? Pasensya na po, G. Reyes. Pautal-utal na sabi ni Angelina, nakayuko ng husto. Ako po, naglilinis lang. Anak ko po ito. Sarado po ang eskwela dahil sa bagyo. Wala po akong mapag-iiwanan. Aalis na po kami ngayon din, pangako. Mabilis siyang nagsalita, nakikiusap sa bawat salita. Huwag niyo po akong tanggalin, sir. Ilalayo ko po siya. Hindi na po siya lalapit sa inyo. Kailangan ko po ang trabahong ito. Tinitigan siya ni Richard. Dumapo ang mga mata niya sa sobre ng pera. Sa mesa, nandoon pa rin, eksakto kung saan ito iniwan ng bata. Lumipat ang tingin niya kay Carlos na hindi na nanginginig sa lamig, kundi sa purong takot. Umayos si Richard ng upo. Dinampot niya ang sobre at marahang tinapik ito sa palad niya. Napapikit si Angelina, naghihintay ng pinakamasama. Ikaw bata, sigaw ni Richard. Sumilip si Carlos mula sa likod ng binti ng nanay niya. Opo, sir. Lumapit ka rito, mariing utos ni Richard. Lalong humigpit ang kapit ni Angelina sa anak niya. Pakiusap po, sir, nakiusap siya. Hindi niya sinasadya. Sabi ko lumapit ka. Ulit ni Richard, bahagyang tumaas ang boses. Humakbang si Carlos palayo sa nanay niya, mabibigat ang munting paa papunta sa silyon. Nanginginig ang mga kamay niya habang naglalakad. Pagdating niya kay Richard, tumigil siya sa harap ng matanda. Yumuko si Richard, inilapit ang mukha hanggang ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ni Carlos. Naghahanap ng kahit anong bakas ng pagsisinungaling o kasakiman, anumang magpapatunay sa matagal na niyang paniniwala na lahat, gaano man kabait tingnan, ay naghihintay lang ng pagkakataong kumuha ng hindi kanila. Ipinatong mo ba sa akin ang jacket mo? Tanong ni Richard. Marahang tumango si Carlos. Opo, sir. Bakit? Tanong ni Richard. Hindi mo ako kilala. Mayaman ako. Puno ang aparador ko sa taas ng mamahaling coat. Bakit ibibigay mo sa akin ang kaisa-isa mong jacket? Tumingin si Carlos sa luma niyang sapatos, saka muling tumingala kay Richard. Kasi po mukhang nilalamig kayo, sir, mahina niyang sabi. At lagi pong sinasabi ni Mami na kapag nilalamig ang tao, binibigyan mo ng kumot kahit mayaman pa siya. Lamig ay lamig. Napatingin si Richard sa bata. Lamig ay lamig. Napakasimple, napakatapat. Totoo, bumaling siya kay Angelina na tila hindi pa rin humihinga sa kaba. Anong pangalan mo, iho? Tanong ni Richard. Biglang humina ang tono. Carlos po, sir. Sagot ng bata ay marahang tumango si Richard. Sumulyap siya sa perang hawak saka sa bukas na pinto ng aklatan. May nabubuo ng ideya sa isip niya. Hindi pa ito ang katapusan ng pagsubok. Simula pa lang ito, naipasa ng bata ang unang pagsubok, katapatan.
Pero hindi pa kontento si Richard. Kailangan niyang malaman kung tsamba lang ba ito o kung ang batang ito'y tunay na may bihirang bagay, isang mabuting puso. Walang sabi-sabi, isinilid ni Richard ang sobre sa bulsa ng kanyang coat. "Ginising niyo ako!" Ungol niya, bumalik sa magaspang na tono. "Ayoko ng ginagambala!" Napasikdo si Angelina at napahigbi ng basag ang tinig. "Aalis na po kami, sir." "Hindi," putol ni Richard. "Aalis po kami," giit niya. Mahigpit na hawak ang kamay ni Carlos at humarap sa pinto. "Tigil!" Pumutok ang boses ni Richard na parang latigo. Napatigil si Angelina. Dahan-dahan siyang lumingon, maputlang-maputla ang muka. "Hindi ko kayo binigyan ng pahintulot na umalis," ungol ni Richard. Itaas niyang itinuro ang nanginginig na daliri sa kanyang upuan. "Tingnan mo to." Sinundan ni Angelina ang turo. Nandoon sa velvet na unan ng isang maliit na basang marka, iniwan ng basang jacket ni Carlos. "Upuan ko," sabi ni Richard sa mababa at pagrereklamong boses. "Imported na Italian velvet yan, $200 ang yarda. At ngayon, basa, sira na." Ako po, mapapatuyo ko yan, sir," pautal-utal na sabi ni Angelina, halos pabulong. "Akuha ako agad ng tuwalya," mabilis na sabi ni Angelina. Nanginginig ang boses. Hindi gumalaw si Richard, tinitigan niya siya ng diretso at nagsinungaling sa kalmadong tinig. Sinisira ng tubig ang velvet. Dahan-dahan siyang tumayo, sumandal sa baston para may sandalan. Bumigat ang anino ng matangkad niyang katawan sa takot na babae. "Hindi pwedeng patuyuin lang," sabi niya sa malamig na tono. "Kailangan ng profesional para ayusin. Ang ganong klaseng restorasyon aabot ng mga $500. Hindi naman talaga nag-aalala si Richard sa upuan. Ito ang susunod na yugto ng pagsubok niya. May partikular siyang gustong makita. Gusto niyang malaman kung paano kikilos ang isang ina kapag naiipit. Magwawala ba siya? Isisisi ba niya sa bata ang bagay na hindi niya kayang bayaran? Mababasag ba ang ugnayan nila dahil sa munting pagkakamaling ito? Tinitigan ni Angelina ang madilim at basang marka sa upuan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Richard. Basang-basa ng luha ang mukha. "Pakiusap, G. Reyes," mahina niyang pagmamakaawa. "Wala akong $500. Hindi ko pa nga natatanggap ang sahod ko ngayong buwan. Pero ibawas niyo na lang po sa sweldo ko. Magtatrabaho ako ng walang bayad hanggang mabayaran. Pakiusap, pakiusap, huwag niyo lang saktan ang anak ko." Sumikip ang mga mata ni Richard. Handa siyang magtrabaho ng libre? Bihira yon. Nakakita na siya ng mga taong nag-aaway para sa mas maliit na dagdag sahod. Pero hindi pa siya tapos. Bumaling siya kay Carlos. "At ikaw," sabi niya sa bata, "ikaw ang dahilan ng pinsala. Anong masasabi mo diyan?" Lumapit si Carlos. Seryoso ang mukha niya. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagtago sa likod ng nanay niya. Sa halip, kalmado siyang dumukot sa bulsa. "Wala po akong $500, mahina niyang sabi. "Pero may ganito po ako." May kinuha siya mula sa munting kamay. Dahan-dahan niyang binuka ang mga daliri at lumitaw ang isang maliit, gasgas at luma ng laruan na kotse. Kulang ito ng isang gulong, kupas at may bakbak ang pintura. Sa iba, itatapon na iyon. Pero sa paraan ng paghawak ni Carlos dito, parang napakahalaga, parang kayamanan. "Ito po si Fast Eddie," paliwanag niya. May pagmamalaki sa boses. "Siya ang pinakamabilis na kotse sa mundo. Kay daddy po siya dati bago siya pumunta sa langit. Binigay po ni mommy sa akin," napatili si Angelina. "Carlos, wag. Hindi mo kailangan." "Okay lang, mommy," sabi ni Carlos. Matapang at payapa ang tinig. Pagkatapos ay humarap siya kay Richard. "Sa inyo na po si Fast Eddie. Pambayad sa upuan. Siya po ang best friend ko. Pero galit po kayo at ayoko pong magalit kayo kay mommy." May tahimik na determinasyon, lumapit siya at inilapag ang sirang laruan sa makinang na mesa na mahogani, katabi mismo ng lumang leather na kwaderno. Tinitigan ni Richard ang kotse. Saglit, parang hindi siya makahinga. Sumikip ang dibdib niya.
Biglang masyadong tahimik ang silid, masyadong mabigat. Naisip niya ang sobre ng pera sa bulsa ng coat niya, libo-libong dolyar. At pagkatapos, tumingin siya sa munting laruan na may 3 gulong na nasa harap niya ngayon. Ang batang ito na wala halos kahit ano ay inialok ang pinakamahal niyang pag-aari. Hindi para may makuha, kundi para itama ang nangyari. Handa siyang isuko ang huling piraso ng alaala ng ama niya para lang maprotektahan ang trabaho ng nanay niya. At sa sandaling iyon, ang puso ni Richard na matagal nang nakakandado sa likod ng taon-taong galit at kawalan ng tiwala ay nabiyak at bumukas. Mabilis at malakas ang tama ng pagkabiglang iyon. Ang munting batang ito na halos walang pag-aari ay may yaman sa loob na hindi kailanman nakilala ni Richard. May milyon si Richard, pero hindi na niya maalala kung kailan siya huling nagsakripisyo ng isang mahalagang bagay para sa iba. Tahimik ang silid, maliban sa tuloy-tuloy na pag-ulan na bumabayo sa bintana. Dahan-dahang inabot ni Richard ang laruan. Nanginginig ang kamay niya nang pulutin niya ito. "Ikaw," panimula ni Richard, pero nagbago ang boses niya. Hindi na ito sigaw. Malambot na, halos pabulong. "Ibibigay mo to sa akin para sa basang upuan?" "Opo, sir," tumango si Carlos. "Sapat na po ba?" Ipinikit ni Richard ang mga mata. Naalala niya ang sarili niyang mga anak, mga lalaki ng may edad na tumatawag lang kapag may kailangan. Bagong kotse, bahay, bakasyunan, isa pang deposito. Hindi sila nagbibigay. Kumukuha lang. Pagmulat ni Richard, basa ang kanyang mga mata. "Oo, Carlos," mahina niyang sabi. "Sapat na. Sobra-sobra pa." Bumagsak siya pabalik sa silyon, tila naubos ang lakas. Tapos na ang pag-arte, ang masungit na anyo, ang malupit na pagsubok. Hindi na niya kayang ituloy. Hindi pala siya pagod dahil sa edad na pagtanto niya. Pagod siya sa pagbubuhat ng napakaraming sama ng loob at pag-iisa. "Angelina," sabi ni Richard, hindi na malamig o mapang-utos ang boses. Pagod na tao na lang siya ngayon. "Maupo ka, pakiusap." "Sir," gulat na gulat si Angelina. Hindi niya maintindihan ang pagbabago. "Sabi ko maupo," ulit ni Richard, mas banayad na, "Pakiusap. Huwag mo akong tingnan na parang kakagatin kita." Nag-aalangan, naupo si Angelina sa sofa, yakap si Carlos sa kandungan. Tinitigan ni Richard ang munting laruan sa kamay. Pinikot niya ang mga gulong, pinapanood na umiikot ang isa habang yung isa ay nakapirmi. "May aaminin ako," sabi niya, nakatingin sa sahig. "Okay lang ang upuan, kaunting tubig lang yan, matutuyo yan agad." Nakahinga ng maluwag si Angelina sa wakas. "Salamat sa Diyos!" Pero hindi pa tapos si Richard. At dagdag niya, "Itinataas ang tingin para salubungin sila, hindi ako tulog." Nanlaki ang mata ni Angelina. Kayo? Gising po kayo buong oras?" Marahang tumango si Richard. "Oh, ako, nagkukunwari lang." Pag-amin ni Richard, mababa at matatag ang boses. "Yung sobre ng pera, sinadya kong iwan doon. Gusto kong makita kung kukunin ninyo." Huminto siya sandali, saka dinugtungan, "Gusto ko kayong mahuli." Mahigpit na niyakap ni Angelina si Carlos, inilapit pa ito. Nagbago ang mukha niya, hindi lang takot, kundi sugat na sugat. "Sinusubok niyo kami?" tanong niya, nababasag ang tinig. "Para bang bahagi lang kami ng isang eksperimento?" Hindi ito itinanggi ni Richard. "Oo," tapat niyang sagot. "Matanda na ako, Angelina, at sa paglipas ng mga taon, naging mapait ako. Tumigil akong maniwala sa mabubuting tao. Inisip kong lahat may presyo." Itinuro niya si Carlos, nanginginig ang kamay. "Pero siya, ang anak mo. Hindi niya kinuha ang pera. Hindi man lang niya tiningnan. Akala niya nilalamig ako, kaya tinakpan niya ako. At pagkatapos," naputol ang boses ni Richard. "Pagkatapos, ibinigay niya sa akin ang kotse ng ama niya. Ang tanging natira sa kanya.
Isang luha ang gumulong sa pisngi ni Richard. Hindi niya ito itinago. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala na siyang pakialam kung may makakita sa pag-iyak niya. Nawala ko ang sarili ko, bulong niya. Buong buhay ko, nag-ipon ako ng kayamanan, pero ako ang pinakamahirap na taong kilala ko. At ikaw, tumingin siya kay Angelina, puno ng pasasalamat ang mga mata. Pinalaki mo ang isang batang may pusong panghari, kahit wala kang halos kahit ano. Itinulak ni Richard ang sarili para tumayo, dahan-dahang lumakad papunta sa pugon. Huminga siya ng malalim at humarap sa kanila. Tapos na ang pagsubok, mariin niyang sabi, at pareho kayong pumasa. Dinukot niya sa coat ang makapal na sobre ng salaping papel. Lumapit siya at iniabot ito kay Angelina. Kunin mo ito. Umiling si Angelina na paatras ng kusa. Hindi po sir, ayoko ng pera ninyo. Gusto ko lang magpatuloy sa trabaho. Gusto kong paghirapan ang tinatanggap ko. Ngumiti si Richard ng bahagya, parang may alam. Hindi ito limos, sabi niya. Hindi ito padulas. Gantimpala ito, bayad, para sa aral na itinuro sa akin ng munting anak mo. Tumingin si Angelina sa sobre, sa kasakupas at butas na sapatos ni Carlos. Nanatili ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Pakiusap, marahang sabi ni Richard. Gamitin mo para bilhan siya ng mainit na coat, bagong sapatos. Baka kahit maayos na kama para sa'yo, mas deserve mo kaysa mabuhay lang araw-araw. Kunin mo. Iniunat ni Angelina ang nanginginig niyang kamay at tinanggap ang sobre. Salamat G. Reyes, bulong niya. Maraming salamat. Umingit ang labi ni Richard sa isang bagay na bihira, tapat ng ngiti. Huwag mo muna akong pasalamatan, sabi niya, dahil may alok akong negosyo para sa iyo, Carlos. Nagliwanag ang mga mata ni Carlos. Para po sa akin, tanong niya. Tumango si Richard at itinaas ang munting laruan na kotse. Itatago ko si Fast Eddie, sabi niya. Ibinigay mo siya sa akin bilang bayad at iingatan ko siya. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Carlos, pero tumango siyang may pag-unawa. Sige po, deal is deal. Pero dagdag ni Richard, may kislap sa mata. 3 gulong lang ang kotse na ito. Hindi ko ito mapapatakbo ng walang tulong. Kailangan ko ng mekaniko. Isang taong tutulong mag-ayos ng mga bagay dito at baka ayusin din ako. Dahan-dahang yumuko si Richard. Kumikirot ang tuhod sa paggalaw hanggang pantay na sila ng bata. Carlos, sabi niya, gusto mo bang pumunta rito araw-araw pagkatapos ng klase? Puuwede kang umupo sa library, gawin ang homework mo at turuan ng isang matandang lalaki kung paano maging mabait ulit. Kapalit, ako ang magbabayad ng pag-aaral mo hanggang kolehiyo. Ano? Payag ka? Lumingon si Carlos sa nanay niya. Umiiyak na si Angelina ngayon, walang pigil. Humahagulhol sa kamay niya. Tumango siya, hindi makapagsalita. Bumalik ang tingin ni Carlos kay Richard at ngumiti, malaki, may puwang ang mga ngipin, ngiting nagliwanag sa buong silid. Deal, sabi niya puno ng dangal. Iniunat niya ang maliit niyang kamay. Si Richard Reyes, ang bilyonaryong halos buong buhay, ay walang pinagkakatiwalaan. Iniabot ang kamay at kinamayan ang bata. Lumipas ang 10 taon, hindi na malamig at hungkag ang mansyon ng mga Reyes. Ang mabibigat na kurtinang dati humaharang sa mundo ay palaging bukas na ngayon, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw sa mga silid. Ang dating napapabayaang hardin ay namukadkad sa makukulay at maningning na bulaklak. Mainit na linggong hapon noon, at ang aklatan na dati tahimik at halos walang buhay ay napuno na ng mga tao. Pero hindi ito pagdiriwang. Isa itong payapang pagtitipon ng mga abogado, mga kasamahan, at isang binatang nagngangalang Carlos. Si Carlos, 17 na, ay matangkad na at maayos ang tindig sa suot na smart at sukat na suit. Tumingin siya sa bintana sa hardin sa ibaba, kung saan inaayos ng kanyang ina na si Angelina ang isang bungkos ng tulips. Nagniningning sa saya ang mukha ni Angelina. Wala na ang dating pagod na laging nakapasan sa kanya.
Si Angelina ay naging pinuno ng Reyes Foundation. Taon-taon, siya ang namamahala sa milyon-milyong dolyar na tulong, tumutulong sa mga pamilya, sumusuporta sa mga paaralan, at umaangat kasama ang iba, gaya ng minsang pag-angat ni Richard sa kanya. Sa loob, tumahimik ang silid habang naghahanda ang abogado na si G. Torres na basahin ang huling habilin ni Richard. Pumanaw si G. Richard Reyes nang mapayapa sa kanyang pagtulog, 3 araw pa lang ang nakalipas. Namatay siya sa parehong burgundy velvet na silyon kung saan 10 taon na ang nakaraan. Nagbago ang lahat. Nandoon din ang mga tunay niyang anak, 2 lalaki at 1 babae. Hiwalay silang nakaupo sa iba, tinitingnan ang relo at nagbubulungan kung paano nila ibebenta ang mansyon o paghahatian ng ari-arian. Hindi sila mukhang nalulungkot, naiinip lang, sakim lang. Naglinis ng lalamunan si G. Torres at sinimula ng pagbasa ng testamento. Para sa aking mga anak, basa niya, iniiwan ko ang mga trust fund na itinayo para sa inyo mula pa nang kayo'y ipanganak. Wala kayong pagdalaw na hindi humihingi ng dagdag. Kaya ipinapalagay kong pera lang talaga ang tunay ninyong pinahahalagahan. Patuloy na binasa ng abogado. Nasa inyo na ang milyon-milyon. Mag-enjoy kayo. Nagbulong-bulungan ang mga anak ni Richard pero tila kontento. Tumayo sila mula sa upuan, handa nang umalis, iniisip na tapos na ang usapan. Sandali lang po, mariing sabi ni G. Torres, may kasunod pa. Huminto ang mga anak. Sa natitirang bahagi ng aking ari-arian, malakas na binasa ng abogado, kabilang ang aking mga kumpanya, ang bahay na ito, ang mga investment ko, at lahat ng personal na ari-arian. Iniiwan ko ang lahat sa isang taong nagbigay sa akin ng isang bagay nung wala akong wala. Tumahimik ang buong silid. Lumingon ang mga anak naguguluhan at nagngangalit. Sino? Singhal ng isa sa mga anak na lalaki. Pamilya kami! Ipinauubaya ko ang lahat, patuloy ng abogado'y kay Carlos. Sumabog ang katahimikan sa kaguluhan. Tumaas ang mga boses. Lumipad ang mga paratang. Sa kanya, sigaw ng mga anak, itinuturo ang kabilang panig ng silid. Anak ng katulong, kabaliwan to, minanipula niya ang tatay namin. Baka biro to. Nanatiling tahimik si Carlos. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Hawak lang niya ang isang maliit na bagay sa kamay, dahan-dahang kinikiskis ng hinlalaki. Itinaas ng abogado ang kamay. Pakiusap. May iniwang liham si G. Reyes na nagpapaliwanag sa desisyon niya. Partikular niyang ipinakiusap na basahin ito ng malakas. Iniladlad ni G. Torres ang sulat kamay na papel at nagsimula. Sa aking mga anak at sa sino mang magtatanong sa pagpiling ito, sabi ng liham, sinusukat ninyo ang yaman sa pera, lupa at kapangyarihan. Naniniwala kayong iniiwan ko ang aking kayamanan sa isang bata dahil nawala na sa isip ko. Pero nagkakamali kayo. Nagbabayad ako ng utang. 10 taon na ang nakalipas, isang maunos na Sabado ng hapon, bangkarote ang kaluluwa ko. Mag-isa ako, galit at nagyayelo sa loob. May isang 7 taong gulang na batang nakakita sa akin na nakaupo sa isang silyon. Hindi niya nakita ang isang bilyonaryo. Ang nakita niya ay isang lalaking mukhang nilalamig. Tinakpan niya ako ng sarili niyang jacket. Iningatan niya ang pera ko kahit pwede niya itong kunin. Pero ang tunay na bayad ay dumating nang ialok niya sa akin ang pinakamahal niyang pag-aari, isang sirang laruan na kotse para protektahan ang kanyang ina mula sa kalupitan ko. Ibinigay niya ang lahat ng meron siya na walang hinihintay na kapalit. Nang araw na iyon, itinuro niya sa akin ang isang katotohanang nakalimutan ko na ang pinakamahihirap na kamay ay pwedeng may hawak ng pinakamayamang puso. Iniligtas niya ako sa pagkamatay bilang isang mapait at mapuot na tao. Binigyan niya ako ng pamilya noong itinulak ko palayo ang sarili kong pamilya.
Binigyan niya ako ng 10 taon ng tawa, init at pagmamahal. Kaya oo, iniiwan ko sa kanya ang aking kayamanan. Maliit na kapalit ito dahil ibinalik niya sa akin ang kaluluwa ko. Tinupi ng abogado ang liham at tumingin kay Carlos. May isa pang bagay na gusto sa'yo ni G. Reyes, marahan niyang sabi. Iniabot niya kay Carlos ang isang maliit na kahon na velvet. Dahan-dahang binuksan niyon ni Carlos. Sa loob, nakahiga sa puting sutla ang lumang laruan na kotse, si Fast Eddie. Iningatan ito ni Richard sa loob ng 10 taon. Nilinis niya, inalagaan at ipinagawa pa sa alahero na pinalitan ang nawawalang gulong ng munting piraso ng solidong ginto. Dinampot ni Carlos ang kotse. Dumaloy ang luha sa pisngi niya. Hindi niya naisip ang mansyon. Hindi niya naisip ang pera o ang mga sigaw sa likod niya. Ang naisip niya ay ang kaibigan niya. Ang masungit na matandang tumutulong sa homework. Ang lalaking natutong magmahal. Lumapit si Carlos sa kanyang ina, si Angelina, na bagong pasok mula sa hardin. Mahigpit siyang niyakap ni Angelina. Mabuting tao siya, bulong niya. Oo, mahina ang sagot ni Carlos. Kailangan lang niya ng jacket. Umalis ng padabog ang mga anak ni Richard, nagbabantang maghahabla, pero sa kaibuturan nila, alam nila ang totoo. Hindi mababasag ang testamento. Bumaling si Carlos sa aklatan. Tumingin siya sa bakanting silyon. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay si Fast Eddie na may gintong gulong sa mesang katabi ng lampara. Ligtas na! Bulong ni Carlos. Inuulit ang mga salitang sinabi niya noong bata pa siya. Lumaki si Carlos at naging ibang klase ng bilyonaryo. Hindi siya nagtayo ng mga pader, nagtayo siya ng mga paaralan. Hindi siya nag-imbak ng yaman, ginamit niya yon para ayusin ang mga nasira. At tuwing may nagtatanong kung paano siya naging matagumpay, ngingiti si Carlos. Ilalabas ang gas-gas na laruan na kotse mula sa bulsa at sasabihin, hindi ko binili ang tagumpay gamit ang pera. Pinagpaguran ko ito gamit ang kabaitan. Ang kabaitan ang tanging investment na hindi kailanman nawawalan ng halaga. Sa mundong lahat ay gustong kumuha, ang mga pumipiling magbigay ang siyang tunay na nagbabago ng buhay. Pagmamayari ni Richard Reyes ang lahat pero mahirap siya. Hanggang isang bata ang nagpakita sa kanya kung paano magmahal. Huwag maliitin ang maliliit na kabutihan. Isang jacket, isang mabait na salita, isang simpleng sakripisyo. Kapag nagbigay ka ng walang hinihintay na kapalit, hahanap ang buhay ng paraan para suklian ka sa paraang hindi kayang tumbasan ng pera.